Panginoon, aming hinihingi ang inyong gabay. Sa araw na ito na dapat kami ay magkakaagapay. Para maging patas at patuwid sa bawat isa, para maging mapanuri sa aming pagpapasya. Para matanggihan ang di tapat na mga alok, para malampasan ang bawat pagsubok. Para maaninag ang mga kasinungalingan, para mangibabaw ang katotohanan. Para sa mga lider na malinis ang hangarin, para sa maayos na plano na tunay na susundin. Para maging mapayapa ang botohan, para maging maayos ang bilangan. Para sa tunay na pagkakaisa ng aming bayan. Yan ang aming dasal, sampit ang inyong pangalan. Amen. May 10, 2010, 2 oras na lang po, sama-sama na tayong magiging saksi sa kasaysayan. Ako po si Vicky Morales. Magandang umaga po. Ako naman, Arnold Gravio, kasama natin ang buong pwersa ng GMA News and Public Affairs sa pagtutok at paggabay sa sambayan ng Pilipino sa makasaysayan at kauna-unahang nationwide automated elections ng bansa. Mahalaga ang inyong iisang boto, kaya lagi nating tandaan, may magagawa tayo. Sama-samang makibahagi tayong lahat sa pinakamalawak, pinakakomprehensibo at pinakamapagkakatiwalaang election coverage. Ito po ang Eleksyon 2010. At para maihatid ang pinakamalaki, pinakamalawak at pinakamapagkakatiwalaang election coverage sa buong Pilipinas, mag-uulat ang lagpas na 300 naming tagapagbalita sa GMA7 at Q Channel 11. Di kay todo rin ang DZBB, LSFM at RGMA. Updated maging ang mga Pinoy sa ibang bansa dahil sa GMA Pinoy TV at sa online at real-time reports ng GMAnews.tv at GMA New Media. Katambal din namin ang pinagsanib na puwersa ng dalawa sa pinakamaasahang pangalan sa telecommunications, ang PLDT at Smart Communications. Kasama rin natin sa pagbabalita ang Philippine Daily Inquirer at ang online media nito na Inquirer.net. Todo rin ang suporta ng respetadong Catholic Media Network. At sa akademya, makakatuwang ng GMA Network ang AMA Education System at 20,000 student volunteers sa pagbabantay ng mga voting precinct at sa ating Eleksyon 2010 Action Center. Sa pamamagitan ng U-Scoop at ng aming U-Scoop mobile internet vans, kayo mismo pwedeng maghatid ng mga balita. Para naman sa mga ekspertong pananaw, kabalikat ng GMA ang mga nangungunang universidad at kolehiyo sa bansa gaya ng Ateneo School of Government, De La Salle University, San Beda College of Law, University of the Philippines School of Economics at University of Santo Tomas. Mas marami at mas malayo pa ang nabot ng aming mga educational campaign sa tulong ng Solar TV. At dahil kapartner ng GMA ang Youth Vote Philippines at RockEd, lalo pang lumaki ang papel ng mga kabataan sa pagbabantay ng eleksyon. Magsisilbing mata at tenga ninyo mga kapuso ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Kaagapay din natin ang Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, Institute for Political and Electoral Reform o IPER at ang Philippine Bar Association. Katuwang din ng GMA ang COMELEC. Sa pagsasali puwersa nito ng GMA at ng mga respetadong institusyon sa iba't ibang larangan, halos 600 reporter magbabalita. Nationwide po yan. At syempre kayo, aming mga kapuso, ang pinakamatibay na katuwang ng GMA News para sa pinakamalawak, pinakamapagkakatiwalaan, walang kinikilingan at walang pinoprotektahang pagbabalita, serbisyong totoo para sa bawat Pilipino. 3, 2, 1. Maglilingkod. Buong tapang na mag-uulak. Buong pwersang magbabantay. Kasama ang mga pinaka-respetadong institusyon. Dito sa himpilang inyong pinagkakatiwalaan. Ito po ang Eleksyon 2010.
umaga po muli mga Igan. Good morning, Vicky. Good morning, Igan. Good morning, mga kapuso. Excited naman sa araw na ito dahil ito ang kauna-unahang automated election coverage ng ating bansa. Ready na ho ba ang inyong mga listahan kung sino po ang inyong mga napupuso ang magiging susunod na leader ng ating bansa para mapabilis yung ating pila mamaya? Aba, syempre, dapat ready na yan. At syempre, mga kapuso, no? Pag hindi pa ho ready yan, siguro maganda mag-log on po tayo sa www.comelec.gov.ph para makuha ho natin ang ating precinct number. Very important ho yan para pagdating ho natin doon, hindi na ho tayo mag-aaksaya ng panahon, no? Kasi I'm sure ina-expect ho natin napakahaba ng mga pila doon. Kaya maganda siguro kung bago pa tayo pumunta doon, alam na natin ang ating precinct number. So, madali lang ho, nagawa ko na ito, www.comelec.gov.ph. Kailangan nyo lang yung full name nyo, yung inyong birthday at magic, lalabas na yung precinct number nyo. At para sa anumang tanong o reklamo, sumbong kaugnay sa eleksyon, eto na, public service agad natin. Itawag niyo po sa amin. Narito po ang ating volunteers and election experts. Tumawag lang sa 2010 Election PLDT Hotline 702-2010. Ayan ha, 702-2010. Okay, mga Igan, simulan natin ang pag-iikot. Unahin na po natin ang National Capital Region, ang rehiyon na pinakamayamang boto sa buong Pilipinas. Alright, mula sa Metro Manila, nasa Malabon si Lars Santiago. Nakabantay naman sa Quezon City sina Rhea Santos at Mark Zambrano. Nasa San Juan naman si Marie Zumali. Si Cara David naman ang nasa lungsod ng Makati. Nasa Pasay naman si Bernadette Reyes. Ang Las Piñas naman ang binabantayan ni Ruth Cabal. At mula sa lungsod ng Maynila, nakatutok si Susan Enriquez. Susan, handa na ba ang Maynila dyan? Handang-handa na, Vicky, ang lungsod ng Maynila para sa makasaysayang pag-cover natin sa kauna-unahang automated election dito sa ating bansa. Makasaysayan ang araw na ito, kaya asahan po ninyong ihahatid namin ang pinakamalawak at pinakapatas na coverage dito po sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez, at sa ating mga kapusong nakatutok sa iba't ibang lungsod ng Metro Manila. Ito po ang kauna-unang eleksyon matapos po ang 7 na taong panunungkulan ni Gloria Macapagal Arroyo na luklok sa pwesto 2001 matapos ang EDSA 2 at nahalal naman noong 2004. Aba, Igan. National election ito. Oo, ito rin yung kauna-unahang eleksyon na isang dating Pangulo ay tatakbo uli sa pagkapangulo. Maraming mga first ngayong eleksyon na ito. At ang kasalukuyang Pangulo tatakbo sa Congress, Congressman, Congresswoman. Ayan. Diba? Kaya marami tayong exciting po abangan mamaya ng mga pangunahing personalidad kaugnay po ng election 2010. O ayan, mula sa Metro Manila, sa Luzon naman tayo mag-ikot. Si Emil Sumangil ang nakatutok po sa lalawigan ng Abra. Nasa Isabela naman si Michael Fahatin. Si Oscar Oida nagbabantay po dyan sa Nueva Ecija. Nasa Pangasinan si George Guerrero. Cavite naman po ang binabantayan ni Lia Manyalak. Sa Batangas nakaantabay si Teresa Andrada. At mula sa Pampanga, nakatutok si Pia Arcangel. Pia, handa na ba ang Pampanga? Igan, handa na sila at ang Pampanga nga ang isa sa maitinuturing na vote-rich province dahil mahigit 1 milyon ang rehistradong botante dito. At dito sa Lubao mismo boboto si Pangulo Arroyo. Ito ang huling pagkakataon na siya ay boboto bilang Pangulo at dito rin siya tumatakbo bilang kongresista ng 2nd distrito. Live mula rito sa Lubao, Pampanga, ako si Pia Arcangel, nakatutok sa Eleksyon 2010. Maraming salamat, Pia Arcangel, at sa ating mga kapusong dyan po sa iba't ibang panig ng Luzon. Igan, siguro dapat sabihin rin natin na ayon sa pag-asa, magiging napakainit daw sa araw na ito, 37 degrees daw. Kaya medyo siguro kailangan natin magdala ng mga panangga sa init, mga pamaypay, tubig, di ba? Mahirap na ma-heat stroke. Di ba dati kasi nung nakaraang eleksyon, nag-cover tayo, may nahimatay doon. Kaya siguro importante talaga magdala tayo ng ating weapon sa init, pamaypay, bimpo, para tubig, konting snacks, ganyan. Iwasan nyo na yung chichirya, mga malalagkit. Pwede na rin yun. Baka paghawak doon sa balota, maka-apekto pa doon sa... Oo nga, kasi kahit anong stray marks doon, kahit pawis lang daw na tumulo, baka ma-invalid na raw yan. Matatawa nga, meron daw opla sapin-sapin. Dahil pag malagkit daw, di ba, parang baka maapektuhan yung balota natin doon sa Picos machine. Okay, Makigan, mag-ikot pa tayo, puntahan na natin ang iba pang bahagi ng Luzon.
Nakatutok sa bayan ng Mayantok sa lalawigan ng Tarlac, si Ivan Mayrina. Ang Camarines Sur naman ang binabantayan ni Jamie Santos. Nakaantabay naman sa lalawigan ng Masbate, si Joseph Moro. Nasa Zambales si Steve Dailisan. Nakaantabay naman sa lalawigan ng Bulacan, si Connie Sison. Si Sandra ang nakatutok po sa Tarlac City at kamustahin natin ang kanyang lugar, Sandra. Arnold, narito ako ngayon sa Central Azucarera Elementary School kung saan boboto si Senador Noynoy Aquino, kanyang mga kapatid at ilan sa kanyang mga pamangkin. At so far, tahimik ang paligid at ready na ang 3 PCOS machine na gagamitin sa botohan. At mamaya, ihahatid namin sa inyo ng live ang mismong pagboto ni Senador Aquino dito sa kanyang presito. Mula dito sa Tarlac City, Sandra Aguinaldo nakatutok sa Eleksyon 2010. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. At sa ating mga kapuso nakatutok dyan sa iba't ibang panig po ng Luzon. Ang rehistado mong botante, batay po sa pinahuling tala ay 50.7 million. Yun ang pinakamalaki Pinakamalaki. bilang ng mga rehistradong botante sa Oo. lahat ng nakarang eleksyon. Kasi nung nakarang eleksyon 2007, 45 million. Tapos nung before that, 43.5 million. Pero ngayon, imagine, ang laki ng dinagdag natin. 50, halos kalahati ng more than buong 5 populasyon. million. Oo. Diba? Pero Batay sa National Statistics Office. Oo, pero Oo. sana man lang yung voter turnout natin gumanda naman kasi sa mga nakarang eleksyon, parang pababa yung voter turnout. Tumalaki na nga yung bilang ng mga rehistradong botante pero bumababa naman yung bilang ng mga talagang bumoboto. Kaya sana ngayon, excited naman tayong lahat, 'di ba? Dahil automated elections, kaya baka dumami. Ngayon may magagawa tayo. Oo. No? Lumabas tayo alas 7 po ng umaga, pinahaba pa hanggang alas 6. Daghapon po bukas ang ating mga polling precinct kung saan tayo mga botante ay karapatan natin bilang Pilipino ang pumunta dyan at mamili ng ating mga nais mamuno mula sa ating komunidad hanggang sa ating bansa. Diba? Siguro sa mga sandaling ito, Igan, yung mga ating mga members ng Board of Election Inspectors, yung mga guro natin, kasi 150,000 teachers ang pinakalat para nga mga siwa dito sa ating eleksyon. No? Oo. Siguro talagang nag-aalmusal na sila, naghahanda na, nagbibihis, nagbi-makeup, nagli-lipstick. Para kasi alam ko, dapat 6 o'clock magkikita-kita na sila sa polling place. No? Para maisaayos na yung mga gamit, mailigpit na, maipost yung mga listahan ng mga botante. So yun siguro ang mga paghahandang ginagawa nila ngayon. Kahapon nga sa misa, pinagdasal ko yung mga Board of Election Inspectors. Aba. Dahil sila ang magiging talagang bayani natin ngayong election 2010. Oo, sila talaga yung mga bossing ng bawat polling precinct ngayon. Kung anong sasabihin nila, yun ang masusunod. Pwede sila magpalayas ng tao kung nanggugulo. Biro mo sa pinakauli natin mga coverage dyan, talagang marami pa rin pong problema na kinakarap yung ating mga BEI at kayang-kaya naman nila na makalma yung ating mga kababayan dahil yun ang problema, may isa lang na parang mag-hysterical, baka magkagulo ng isang presinto. Oo nga, siguro on our part rin tayo mga botante, maging patient rin tayo sa mga teacher kasi alam natin, parang ang haba ng pinagdaanan nila, ng 2-day training pa sila para rito. Ang dami-dami nilang ginagawa, so siguro parang magtulungan na lang tayo, magpasensyahan na lang tayo kung medyo mahaba yung pila, di magdala tayo ng crossword puzzle para malibang tayo, di ba? Kung hindi tinanggap sa unang subo yung inyong balota, huwag kayong magpanik. Bibigyan ng 4 na pesos sa pagkakataon na natanggapin ng PCOS machine yung inyong balota. Parang dapat 4 times pwedeng pa ganyan, pwedeng pa ganyan, Oo, pwedeng pa ganyan. lahat. 4 times. Pag hindi pa umubra yan, that means may diferensya na yung balota niyo. Okay, natapos na natin ikutin ang Luzon. Ngayon naman sa Visayas naman tayo mangumusta. Nagbabantay naman sa Iloilo si Mark Nunilesa ng GMA Iloilo. Sa lalawigan ng Capiz, nakatutok si Mark Salazar. Mula sa Vote-Rich Province of Cebu, nakatutok si Alan Domingo ng GMA Cebu. Nasa isla ng Polopina, sa Iloilo rin, si Cesar Apolinario. At Cesar, kamusta dyan? Sa ngayon, Igan, ay maayos naman ang lagay ng panahon dito. Pati yung mga botante excited na kagabi ay naglibot tayo. At ayon sa mga botante, excited sila dito sa automated election ngayong taon. Igan, balik sa'yo. Maraming salamat, Cesar Apolinario, at sa ating mga kapuso sa iba't ibang probinsya sa Visayas. Cebu po ang probinsya may pinakamaraming rehistradong botante sa darating na eleksyon. Mahigit po sa 2.4 million ang rehistradong botante sa Cebu. Pinaka-vote-rich province yan, di ba, Igan? Kita mo, lahat ng mga kandidato ilang beses bumalik sa Cebu. Para manuyo kasi marami-rami yan ang mga de-deliver ng Cebu. Pero dito sa Metro Manila naman,
Ilan ba? More than 6 million ang botanteng madedeliver pag hawak mo yung Metro Manila. Oo. Pero Malaki sa sa mga Metro probinsya, Cebu nga ang top 1. Mhm. At una, Cebu sa listahan ng mga vote-rich na provinces sa eleksyon noong 2007 at balikan pa natin yung eleksyon ng 2004 kung saan malaking ang kontribusyon ng Cebu sa pagkapanalo po ni Pangulong Gloria Arroyo noong presidential election ng 2004. Siguro, Iga, napakakulit na natin, ano? Pero sabihin natin sa kanila na talagang sa mga balota, kasi mahaba-habang balota yun, di ba? Parang equivalent sa dalawang mahabang bond paper yon. Oo. So, syempre, bibigyan kayo ng secrecy folder, ilalagay nyo doon. Tapos, isi-shade talaga natin yon. Shade, itiman. Oo, isi-shade. Hindi cross, Wag hindi bilugan. check. Kasi hanggang ngayon daw, nagugulat ako, sa kakulitan natin, marami pa rin ang hindi nakakaalam na isi-shade talaga yon. Oo. So, isi-shade natin yon ng buong buo. At talagang be careful na wala tayong stray marks na malagay. Kasi kung mag-overvote, yon, di ba, hindi pwede yung overvoting. Hindi pwede. Pero pag stray marks, talagang invalid na yung buong balota. At least Spoiled pag ballot. overvote, kunwari mag-overvote ka for president, bilang pa rin yung mga iba kung tama yung pagkakaboto nyo. Isa di ba? presidente, hindi na. Oo, hindi. Saan ka naman nakita ang bansa? Dalawa pangulo. Di ba? Ay, paano? At dito naman, yung kayo mismo bilang botante ang magsusubo sa makina. Walang iba, kayo mismo. Sabi nga ni V kanina, kahit anong basta matanggap ng PICOS, no? Ano-anong side nung balota. Kahit ano Pero pwede yan. ang pinakamahalagang tandaan ninyo, isang balota lang, kada isang botante, walang take two. Wala. Dati meron yan, di ba? Dati, Pwede ka magkamali, erase mo lang ganon, Oo. tapos lagay ka ng arrow dito. Di ba? Basta kaya basahin ng tao, pasok. Pero ito, makina ang ating nakikisama tayo sa makina, so dapat talagang mag-follow tayo ng instructions. Lagi isipin, sensitive yung PICOS machine. Di ba? Yun nga, sinasabi ng Pag-asa, mainit ngayon, magdala na tayo ng tuwalya. O anumang pwedeng pamaypay na baka yung pawis natin tumulo rin sa balota. Maapektuhan na naman yung balota. Oo. Maraming pwedeng idahilan yung makina na hindi natin alam. Oo, pero exciting naman matry yan. Pero ang tatandaan na lang natin, bago tayo pumunta doon, maganda meron na tayong precinct number. Oo naman. Okay? Hindi na doon pa tayo maghahanap. Kada isang presinto ngayon, 1,000 botante ang inaasahan na mga BEI. At makiisa tayo doon sa BEI dahil ilang linggo na rin silang medyo mainit din ang kanilang mga ulo. No? Okay. Oo. Tapos na tayo sa Luzon at Visayas. Sa Mindanao naman tayo umikot. Mula sa Mindanao, nasa Davao City, si Tech Ocampo ng GMA Davao. Nakatutok naman sa Zamboanga si Ian Cruz. Si June Veneracion ang nasa Lanao del Norte. Magbabalita mula Lanao del Sur, si Rafi Tima. Si Jay Taruk, nasa Sarangani Province. Nakatutok naman sa Maguindanao si Jiggy Manica. Jiggy, kamusta dyan sa Maguindanao? Vicky, handang-handa na nga ang GMA News and Public Affairs sa pagtutok dito sa Election 2010. Pangunahing tututukan ng Election 2010 team ang malalaking syudad dito sa Mindanao at mga kilalang hotspots. Kung dati problema ng pamahalaan ng Moro Islamic Liberation Front, ngayon ay hindi ito ganong problema dahil sa suspension of military operations o SOMO. Mas malaking problema ngayon yung mga miyembro ng private armed groups na umiikot ngayon dito sa Maguindanao. At kanina nakunan nga natin yung ilang mga pagsabog, ihatid natin yung buong-buo mamaya mula dito sa Maguindanao. Ako si Jiggy Manicad, nakatutok para sa Eleksyon 2010. Maraming salamat, Jiggy Manicad, sa mga kapuso natin dyan sa Mindanao. Lalo na dyan sa Maguindanao. Oo, kasi dyan maraming tinatawag na hotspot. Oo. Di ba? In fact, mamaya makikita natin sa touchscreen yung mga bilang ng mga hotspot natin sa buong bansa. Mga private Pero armies. Samantala, nakapwesto pa rin tayo mga igan sa dalawa sa pinakamahalagang lugar. Ngayong araw ng botohan, yan po ay mga headquarters ng COMELEC at PPCRV. Mula sa lungsod ng Maynila, nakatutok si Marisol Abduraman sa Pope Pius Center sa United Nations Avenue. Sa PICC naman, nakaantabay si Tina Panganiban Perez. Tina, anong latest dyan? Arnold, 24 oras ang operasyon ng command center ng COMELEC dito sa PICC. Hudyat na handang-handa na ang komisyon para sa eleksyon 2010. Mula rito sa PICC, ako si Tina Panganiban Perez, nakatutok sa eleksyon 2010.
Maraming salamat, Tina Pangadiban Perez at si Marisol Abduraman. Ayan, mahalagang tutukan natin yan, no? COMELEC tsaka PPCRV. So, Igan, ano ang gagawin ng mga botante? So, dapat pagpunta nila doon, alam na nila yung precinct number. Mas madali yun kasi mas makakasave ka talaga ng oras. So, kung may access kayo sa computer, www.comelec.gov.ph. Kailangan nyo lang yung full name nyo, tsaka yung birthday nyo, tapos voila, lalabas na ho yung precinct number nyo. So pagpunta nyo sa precinct nyo, hahanapin nyo muna yung Board of Election Inspectors, di ba? Titignan niya kung matching yung picture nyo sa face nyo. Kung hindi pa siya satisfied, o titignan niya kung matching yung signature nyo sa signature na nasa listahan niya. Kung hindi pa siya satisfied, hihingan kayo ng ID. Pero usually hindi naman umaabot sa puntong yun eh. Hihingin siya ng ID, ng valid ID tulad ng driver's license, passport, pero hindi mo pwedeng birth certificate. Tapos pagkatapos noon, bibigyan na kayo ng balota na may ballot secrecy folder. At pupunta na kayo sa isa sa mga voting booths at doon nyo na i-fill out yung mga balota Doon nyo na ninyo. isi-shades ang bilog. Ayan. Mahalagang agahan nyo na po ang punta. Ngayon pa lang, umalis-alis na kayo siguro. Dahil hindi natin inaasahan kung gaano. Bawat isang botante batay sa pag-aaral ng COMELEC, dapat tumagal lang ng 10 hanggang 18 minuto. Oo, pero mas mabilis naman daw pag talaga may kodigo ka, ilang minuto, siguro 2 minuto, tapos ka na nun eh. Kasi importante talaga yung kodigo na yun kasi 600 names ba naman na makikita natin sa balota. 300 sa harap, 300 sa likod. Kung doon pa kayo magde-decide, ako, Diyos ko, magdamagan tayo. 17,000 yung nga pagpipilian mahigit na mga posisyon. At syempre, Igan, kaisa rin natin sa pagtutok sa makasaysayang eleksyong ito, ang mga tinatawag nating citizen journalist o yung mga ordinaryong mamamayan na nakikibahagi sa pagbabantay at pagbabalita ng mga mahahalagang pangyayari sa eleksyon. Nakikiisa sila sa pamamagitan ng pagpapadala ng video, letrato at mensahe sa ating YouScoop. May mga tumatawag din sa ating Action Center at sumasali sa talakayan sa Facebook at Twitter. O high-tech na tayo, di ba? Kayo rin po maaaring magpadala ng inyong mga balita, letrato o video sa pamamagitan ng YouScoop. Maglagon lamang po sa www.youscoop.tv. At para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop space message space ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Igan. Para magpadala ng inyong mga balita sa pamamagitan ng Twitter, pumunta lamang sa aming Twitter account, www.twitter.com/GMAnews. Pwede rin pumunta sa aming Facebook account, www.facebook.com/GMANewsTV. At syempre, nariyan pa rin ang ating Eleksyon 2010 PLDT hotline para tumanggap ng inyong mga tawag. Tumawag lamang po sa 702-2010. Talaga naman 2010. At huwag kayong bibitaw, tuloy-tuloy po ang coverage ng GMA News and Public Affairs. Kasama pa rin ang aming partners sa mahiganting organisasyon sa kanilang larangan dito sa Eleksyon 2010. Picos machine, yung parang printing paper. Ayan, Doon sa nagsisimula kabilang na. dako naman, naghahanap naman Vicky yung mga botante kung saan sila boboto. Kaya na nga, di ba, paulit-ulit natin sinasabi, sana, kung may internet access sila, sana mag-log on na lang sila sa www.comelec.gov.ph comelec.gov.ph. Madaling-madali lang ho yan. I-input nyo lang yung pangalan nyo, tapos birthday, lalabas na ho ang precinct number nyo. Kung wala ho kayong internet access, baka may kakilala kayong may internet access, tumawag lang ho kayo. Kasi mapapadali talaga yung buhay nyo pag meron na kayong precinct number. At itong nakikita natin yon yung kalagayan sa Abra, no? Sa Abra po nangyayari yan. Ngayon, at may mga foreign observer na nandun dahil, alam mo naman, ang Abra. Oo, talagang hotspot yan tuwing eleksyon. Yan si Emil Sumangil, yan ang ating reporter nakaantabay dyan sa Bangged, Abra. Itong ating mga reporter talagang pag pinapadala sa mga ganyang lugar, syempre may mga bulletproof yung mga yan di ba? Kasi kailangan talaga magbantay sila Isa kasi ang Abra sa tinaguri ang election hotspot. Dalawang klase kasi yung election hotspot. May area of concern, may area of immediate concern. Yun ang talagang malamang may kaguluhang magaganap tulad na nga ng inireport sa atin ni Emil Sumangil kanina. Nag-imprenta na yung BEI na 0 yung
Palagi, dapat, zero. Pinapakita zero doon sa mga foreign observer at ilang mga member ng media. Ayan, bubuksan na itong yan ang mga ballots. ballots. Bubuksan yung PICOS. Hindi, yun yung ballots ata yan no? Yung mga balot. Naku, ang bibigat ng mga balot natin ngayon Mga kasi balota. diba, makakapal siya eh. Selyado. Oo. So, yan, binubuksan na yung ballots. Huwag kayong papayag kung yung sealed ng box, no, medyo parang natanggal yata. Dapat talagang ang magtatanggal yan yung BEI. No? Oo, kasi may mga safety Selyado, features yan eh. Naka-ano naman yun eh, may parang lock yun eh, di ba? Oo, ayan. Oo. May mga parang nakalagay na... Ano ba ito? PICOS machine? Ito yung PICOS machine. Huh? Oo nga. Ayan, so sa harap ng mga watchers, Balota, sa lahat balota, ng mga... Vicky, no? Balota. 2010 ballot paper ang nakalagay. Ayun. Galing naman ng mata mo, ha? Oo. Impressed ako. 4 yan eh. Ayun. 2010 ballot paper. Ayun. Talaga yung iba talaga kung ano sa binyahe itong mga ballot paper tsaka mga PICOS Ay, machine sa grabe mga rin, bundok, yung sa mga mga- hanging bridge. Yung mga escort, no? Oo, para lang matuloy nga itong automated elections natin. At Okay. ngayon siguro, Igan, nandun si Emil Sumangal. Siguro makibalita tayo sa kanya. mismong Emil! presinto. Kahit Emil, anong obserbasyon mo dyan? Ayan ang mga foreign observer. Talagang mabuti naman marami ang watcher dyan kasi talagang dun kailangan nila ng magtututok, no? Oo. At talagang mabuhay itong mga gurong ito. Ang galing Okay, ng mga Emil. guro. Sige, abangan natin si Emil kung makumpleto yung ating communication. Dito sa Go ahead, ayan. Bangged Central School ay wala pang masyadong registered voters na pumipila para ipagandaan itong automated election. Ngayong alas 6:15 ng umaga, dumating na dito yung Board of Election Inspector sa pangunguna ni Miss Lailani Manglibo. At kanina nakausap na natin siya. Ito kasi, Igan, Vicky, ito yung lugar na noong 2007 elections ay ginulo at pinasok di umano ng mga private armed group at na-delay yung ginagawang pagbibilang ng boto rito last 2007. Miss Lailani Manglibo, para lamang po sa ikatatagumpay nitong eleksyon dito po, partikular sa inyong presinto, meron ho ba kayong mga huling panawagan para po sa mga kinauukulan ho? Para sa mga kapulisan, sana alert din sila para ang election na ito ay matagumpay din. So ang Miss Lailani, ang nais nyo mangyari, merong magbantay na Philippine Army at Police dito sa area ninyo. Tama ho ba? Opo, sir. Maraming salamat po. Si Miss Lailani Manglibo, ang BI Chairman dito sa presinto ng Abra Central School. Kapansin-pansin, Igan, Vicky, na kasama natin at narito rin sa loob ng presinto itong mga kinatawan ng International Observers Mission sa pangunguna ni Miss Valerie Raul, isang propesora mula sa University of British Columbia. Miss Valerie, good morning. What's the primary reason of your visit here in Abra? Well, we are about 90 people met in Manila, and now there are 10 of us here in Bangged, and we're from 5 different countries, and we've come to observe how this election is conducted. We're particularly interested in seeing how the new automated system functions, but we're here generally just to take notes and document anything that we see happening. We hope to be able to leave saying that everything went off smoothly, but if anything doesn't, we will be documenting it. Thank you very much, ma'am. Good morning and more power. Sa mga sandaling ito, Igan, Vicky, wala pa rin tayong nakikitang yung pila ay pila ng mga watchers yon, ng iba't ibang partido at maging itong PPCRV. At eksakto alas 7 bubuksan itong presinto sa Abra. 1,009 ang boboto dito sa presinto na ito, at gaya ng ating nabanggit kanina ay ginulo ito noong 2007, kaya kapansin-pansin na rin dito sa labas at sa bakod nitong Bangged Central School ay meron ng Philippine Army at Philippine National Police na ating nakita. Magtungo naman tayo dito sa PICOS machines sa mga compact flashcards. Ayon kay Miss Lailani Manglibo, walang problema at tagumpay ang isinagawang testing and sealing na isinagawa noong nakaraang Sabado. So inaasahan nila wala nang magiging problema. Alas 7 ngayong umaga, bubuksan ang presinto na ito bilang bahagi pa rin sa makasaysayang automated election. Igan, Vicky. Okay, maraming salamat, Emil Sumangil. Live po doon sa isang presinto dyan sa Bangged, Abra. At ngayon mula sa Abra, puntahan naman natin ang Las Piñas. Naroon si Ruth Cabal. Ruth!
Ruth? Ako, Alright, sa ilang pinapaypayan sandali, yung no? picos. Babalik dito si Ruth Cabal. Balikan natin si At- Ruth. Parang pinapaypayan yung picos. Ayan Ayan na, na si Ruth. Go ahead, Ruth. Yes, Arnold, Vicky, nakikita nyo nga kanina, no, nagsimula na yung initialization dun sa isa sa mga presinto dito, yung 222. Ito yung actual na presinto kung saan inaasahan nga bumoto mamaya si Senator Villar. Yung proseso ng initialization, ito yung para matiyak nga na 0 votes at wala pang naiboboto dyan at wala pang nabibilang yung PCOS machine. Dapat labas yan ng resibo kung saan nakalagay yung 0 votes. Ito yung nakikita nyo, yung nilalagay pa lamang yung pinasok kanina, yung PIN para ma-verify. Ang naglagay niyan yung mga miyembro ng Board of Election Inspectors at hinihintay natin pinoproseso yung validation ng PIN. Dalawang PIN yung ipinapasok dyan for verification. Maya-maya ay makikita natin na mag-i-initialize yung vote counters. Ito yung ipapakita nga na magkakaroon ng 0 vote dun sa initialization report. At hanggang sa mga oras na ito ay hinihintay natin yung proseso na yan ng initialization. Nakikita nyo na lumabas kanina yung election files verification. Nakita nyo pinindot kanina dyan, Arnold, yung ReZero kasi yung explanation sa atin kanina ng mga miyembro ng Board of Election Inspectors, nung huli daw silang nag-testing tsaka resealing, hindi nila nalagay sa ReZero itong PCOS machine dahil nagka-problema sila nung ginawa nila yung testing noong Sabado. So ito ay pinapasok pa lamang yung PIN ng mga miyembro ng Board of Election Inspectors. Pagkatapos ng ReZero, yun yung kaninang ginawa ng mga miyembro ng BEI, no? Tsaka susunod yung mismong initialization process at doon natin hihintayin yung 0 votes. Pag yung 0 vote doon sa resibo nga, at pagkatapos yan, lalabas na yung imprenta na makalagay sa PCOS machines, nalalabas na dyan na insert ballot. Pag nakita nyo na yan sa PCOS machine, ibig sabihin ready na, open na for voting, yung presinto na yan. Arnold, Vicky? Alright, Ruth Cabal, maraming salamat sa iyo. Nag-ulat live mula sa Las Piñas. At 10 minuto na lang, mag-umpisa na yung botohan. Excited na kami dito. At ang tulad nga ng nabanggit ni Emil Sumangil kanina sa kanyang report, diba? Maraming watcher doon sa Abra. Dahil talagang gusto nilang tutukan yung kaganapan ng eleksyon doon kasi nga itunuturing siyang isang hotspot. I think yung Board of Election Inspectors nag-request na ng reinforcement mga Philippine Army dahil talagas ng history of violence na sa area na yon. Pero usually, hindi usually allowed ang mga armadong kalalakihan o kababaihan doon sa polling precinct. Pero in this particular case, since nag-request ang Board of Election Inspectors for security, ayan. Okay. Pagbabalik mo ating coverage sa eleksyon 2010. Babara sa PCOS machine yan. Ayun, pinasok si nanay. Ayun, tinignan niya. Congratulations. Ayan. O, dapat nakakita. Ano, Nay? Naku, sana congratulations ang mabasa niya. Naku, ano Ay, ba yan? nilabas. Ano ba Nilabas. nilabas? O, isa pang try. Sa Quezon City po yan, mga kapuso, ha? Teka, tignan muna. Bakit? Ayan. O, Baka hindi dapat chinek muna niya. Pwedeng 4 tries, di ba? Dapat iniba niya yung orientation. Pwede mo kasi baligtarin. Tapos titignan mo kung saan siya dapat chinek din kung na shade maigi. Naku, pasok! Ano nga nang sabi? Nakatawa na si nanay. Okay na? That means pasok na siya. Yay! Congratulations! O, kita, pangalawang subo. Ito na. Ayan, success. Ito na yung next. Patulong daw, patulong. Sa Quezon City po yan. Ayan. Ito naman si nanay. Tapos, pagkatapos niyan, isasaulin niyo syempre yung ballot secrecy folder niyo. Okay. Pwedeng uwing souvenir yan, ha? Abangan niyo yung congratulations, ha? Oo. Ay, ayun. O, tuwang-tuwa.
isa-isa yung expression ng mga taong umalis nagpapasok na. ng kanilang mga balota. Umalis na. Okay. Natutuwa Punta kayo sa sila. BI para kayo malagyan ng indelible ink. Ink Yan. at malagyan ng thumbmark. O ngayon naman, mula Quezon City, puntahan natin ang Dagupan. Ayan, nakikita natin yan ang mga kaganapan sa isang polling precinct dyan sa Dagupan. Yan, pinecheck Pangasinan. kung zero ang resulta sa lahat muna ng mga posisyon. Oo. Yan, pinapatignan sa mga watchers Oo, na ayan. zero ang resulta ng PCOS machine dahil wala pang chinecheck pumapasok. nila kung talaga bang zero ba yan, kung malinis ba yung machine, wala pang na-input na mga detalye, mga numbers. O ayan, pati mga foreign watchers, pati mga... Kasi ang mga Foreigner ba allowed yan? dyan sa polling place, Igan, di ba, mga... Siyempre, Board of Election Inspectors, mga poll watchers, mga tauhan ng COMELEC, mga botante, siyempre, no? Tsaka yung mga representative ng Smartmatic, yung mga technician. Lipat tayo sa Malabon. Hinahanap niya naman yung kanyang presinto. Ayun, mahaba na yung pira. Binibigyan sila ng numero. Iba naman ang style doon. Meron silang stub, no? Tapos yung kanina, yung pinakita ni Susan naman sa atin, merong waiting area pa, no? Meron. Talagang Bilib na rin ako dito sa mga Board of Election Inspectors, yung mga teachers na to. Sila yung gumagawa ng paraan para maging organisado nga itong pagsasagawa ng eleksyon. Dahil ito nga yung kauna-unahang automated elections natin, no? So talagang bago ito para sa atin at maging sa atin, Igan, bago kasi ngayon tayong magko-cover ng ganito. At ngayon ito naman yung nasa Las Piñas, no? Congratulations. Ayun, Ayan. tinanggap na yung balota. Las Piñas naman yan. Las Piñas ito. Okay, ito. Please itatry insert na ballots. Ayan, pumasok na yung balota. Abangan ng botante kung may lalabas na. All right. Sana congratulations. Verifying ballot. Verifying ballot. Ayan, congratulations. Congratulations. Very good. Okay, lumipat tayo sa Masbate. Ayan, si Manong. Ito, Masbate to. Ayan, ready na siya. O, di, sa Lubao yan. Ito yung Lubao, Pampanga, ito. O, ayun si Pangulong Arroyo, kandidato dito siya dyan boboto sa nga si Pangulong 2nd Arroyo. District ng Pampanga. Kung saan 3 yung mga kalaban niya dyan. Nanggaling siya sa simbahan kanina, di ba? Maaga pa lang siya kanina. Mga Ito kalaban dito niya sa dyan, si oo. Sampang, si Simpao, tsaka si Serrano. Ito, Igan, yung kauna-unahang Mikey. eleksyon, di ba? Na may Di ba? Ayan si Pangulong Mikey. tatakbo sa mas mababang pwesto. Kasi tatakbo nga si Pangulong Arroyo bilang tumayo na kongresista sa 2nd District si ng Pangulo. Pampanga. O, anong... Papipilahin ba nila? Oo si naman. ano? Ayan, yung naka-blue. Yan si Pangulong Arroyo. Okay, saan siya pupunta ngayon? So, Igan, no, pag pinasok yung ballot at successful yung transmission, congratulations sa makikita natin. Ngayon, pag Tapos may na ba siya? problema, Tapos na siyang bumoto? tapos na Ba, mabilis. Ay, hindi. Oh, mali presinto. Hinanap ko sa siya boboto, kaya lumipat siya ng kwarto. Naghintay na siya doon sa Ayun, kabilang ito. kwarto. Ayan. Pumunta na po siya sa BI. Oh, titignan doon sa list of voters. Ang pangalan niya, Gloria Macapagal Arroyo. Bibigyan siya ngayon ng balota. Ayun, hahanap. At siya makikita ng Pangulo dahil ito yung kauna-unang automated election sa ilalim ng kanyang administrasyon. Makikita niyo yung kung ano pang pwedeng idagdag sa ikagaganda ng sistema. Ayan na. Oh, humarap na si Pangulong Arroyo dito nga sa Board of Election Inspectors. Lahat yan teacher, no? Teacher yan lahat. At kinakailangan isa sa miyembro ng Board of Election Inspectors ay may IT background o information technology background. Kasi na automated nga itong election natin. So ngayon, hinahanap na ni Pangulong Arroyo. Tinignan nung BI yung Pangalan niya. yung daliri niya kung may Oo, kung indelible may ink ink. na. Ayun, good, good. Oo, Ibig yun ang sabihin, hindi pa procedure nakakaboto. Oo, yung procedure kasi. Tinignan, ang galing, BI. Oo. Titignan muna kasi kung matching yung Baka face mo makaulit, sa picture na nasa election day computerized voters list nila. Kung hindi magka-match, i-compare yung signature nyo. O kung hindi pa rin magka-match, de hihingan kayo ng valid ID.
tulad ng driver's license or passport, preferably may picture. Okay, ayan na. Inabot na ayun. kay Pangulong Arroyo yung balota at kasama nyo napapanood ngayon ang nagaganap dyan sa Balabon, Quezon City Sa at sa Quezon- San Juan. Ayan na. Uupo na si Pangulong Arroyo Si dyan Pangulo. sa isa sa mga voting booth na nakaset up sa polling precinct sa Lubao, Pampanga. At i-fill out na niya ang kanyang balota. Aba, pinili pa niya yung ano yan, yung pinakahuling silya. Oo. Doon sa dulo para walang Oo nga, sa sorbo. dulo. Yan, nakita na niya po yung mga... Ngayon, tingnan natin, may kodigo ba siya? Binabasa niya isa-isa po ngayon. Ayan, isa-isa natin tututukan lahat, pati yung mga presidential candidate, no? Isa-isa natin bibisitahin yung mga polling precinct nila. Ayan na. Ready na, ma'am? Okay na tayo. Mukhang nag-enjoy siya dyan. Parang ano, walang kasabay si Pangulo. Parang nag-iisa lang siya doon sa presinto, eh, no? Ito pang kauna-unahan na, ika nga ang isang Pangulo since 1986, no? Ay tumakbo sa mas mababang posisyon dahil pinagbabawal ng saligang batas yung tumakbo siya uli. At isang paalala, Iga, no? Pwede tayo magdala ng cellphone sa loob ng presinto, pero bawal gamitin ang Bawal kunan. camera function nito, di ba? Bawal rin gumawa ng kopya ng iyong balota. So, dapat secret. Kaya nga may ballot secrecy folder tayo para secret ang mga Orasan i-share natin si dyan. Pangulo kasi 10 minuto hanggang 18 minuto yata yung binibigay na oras sa isang... Ay, may kasabay siya. Ay, si Mikey. Congressman Mikey. Yung kanyang papalitan Natatakbo naman din bilang party list representative. ng security guard. Mm. Na-aprobahan ng COMELEC. Okay. Okay. So, alam na natin yung party list na ibubuto niya, di ba? Walang pangalan. Magkaiwalay pa sila. Oo, alam natin yan. Sige. Sa Malabon, tuloy po ang pagpila. Ako'y ginakabahan sa Malabon, ang haba na ng pila. Ewan ko, paano yung... Hanggang alas 6 lang po tayo, mga igan, ha? Oo. Kahit agahan, baka parang mahaba pa rin ang pila. Sa Dagupan, isa-isa na rin pong bumoboto yung ating mga kababayan. Sa Las Piñas, makita niyo rin po ang paghahanap pa rin ng presinto ng ating mga botante. At tingnan natin ang nangyayari dyan sa Lubao, Pampanga. Nandun mismo ang ating kasamang si Pia Arcangel. Pia, Igan, nakikita nyo nga na bumoboto na ngayon si Pangulong Arroyo kasama ang kanyang anak na si Mikey Arroyo. Pero bago mag-alas 7, nandito na ang Pangulo. Nilakad niya ang distansya mula doon sa San Agustin Parish Church papunta dito sa Lubao First Elementary School at ilang minuto rin siyang naghintay. Ang nakita nyo kanina ay ang kanyang paghihintay doon sa voters waiting area. Siya ang kauna-unahang bumoto sa kanyang presinto pero hindi siya agad nakapasok sa presinto dahil nga po ay pinaalis muna ang mga media na nasa loob ng presinto kung saan boboto ang Pangulo. At nakikiusap nga kanina yung chairman ng Board of Election Inspectors sa ilang miyembro ng media na hindi accredited o hindi una ng pinayagan na pumasok. At hindi po sila umaalis kaya hinintay pa ang ilang miyembro ng Presidential Security Group o PSG para sila na mismo ang makiusap sa ibang miyembro ng media para paalisin sila doon sa voters o doon sa mismong presinto kung saan bumoboto si Pangulong Arroyo. At ito nga, habang bumoboto ang Pangulo ay wala pang ibang mga botanteng nakakapasok sa loob ng presinto. At mapapansin nyo nga na silang dalawa ni incumbent Congressman Mikey Arroyo ang bumoboto pa lamang dito. Si Pangulong Arroyo madalas daw noong mga nakaraang taon ay bumoboto ng mag-isa pero sa ngayon ay sinamahan siya ng kanyang anak na si Congressman Mikey at tumatakbo nga siya sa pwestong kinaupuan ngayon nila. Igan? thank you, Pia. Balikan ka namin dyan. At samantala, si Edu Manzano ang nakita nyo naman na pumunta na rin sa
presinto. Okay, yan yung Yan precinct po sa Iloilo. 91A sa Barangay Polopina, Concepcion, Iloilo. Iloilo. Hinahanap niya ang kanyang pangalan. Hala, bakit hindi niya baon ang precinct number niya? Baka down ng internet. Iba pa rin yung nakikihalubilo siya sa botante. Oo. Okay. Ano, So, ayan. Ito, tignan mo ayaw siyang padaanin nung nasa unahan. Oh. Teka, maghintay ka dyan. Siya yung running Hindi, mate nakikisilip ni siya, lakas ng nakikisilip. PCMD candidate, Gibot Teodoro. At dito nga siya boboto Ayun, sa Concepcion, Iloilo. Ayan, Nasa unahan. Ikaw pala yan, no? Sabi gano'n. ayan, hinahanap niya ang kanyang pangalan dyan sa posted na computerized voters list. Edu, bawal maningit, ha? Oh. Ano si Cesar? Okay. Tingnan natin kung anong... Nandun na mismo si Cesar Apolinario. Cesar. Go ahead, Cesar. Ayan, back to back. Si Pangulong Gloria at si Edu Manzano na tumatakbong vice-presidente ni Gibot Teodoro. Okay, balikan natin si Cesar sa Iloilo. Cesar. Ay, ito si Pangulong Arroyo, ready na siyang isubo ang kanyang balota dyan sa PICOS machine. Ayan, ine-examine niya ng gusto. Si Mikey din na naka-green, no? Nag-aabang din siya para maipasok ang kanya balota dyan sa PICOS machine. Okay. Okay, ang nakikita natin ngayon, itong Iloilo, nandiyan nga bumoboto si Vice Presidential Candidate Edu Manzano. At sa isang screen sa Pampanga, kasalukuyang bumoboto po si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na i-fill out na niya ang kanyang balota. At ngayon, kaharap na niya ang Board of Election Inspectors. At kasama rin niya ang kanyang anak na si Mikey Arroyo, na tumatakbo ring party list representative. Ngayon, Igan, tulad ng sinabi natin kanina, ito yung kauna-unahang eleksyon na may dating Pangulo na tumatakbo sa mas mababang pwesto. Ito rin yung kauna-unahang eleksyon na isang dating Pangulo ay tatakbo uli sa pagkapangulo, tulad ni Erap. So, ito yung mga aabangan natin. At ngayon, ready na si Cesar Apolinario. Cesar! Cesar? Okay, mamaya na natin babalikan si Cesar. Hello, Go ahead, Cesar. Go ahead, Cesar. Anong sinasabi dito? May Itong si Edu Manzano ang kwento sa atin ng mga taga rito, no? Dito na lumaki o dito na natuto na nakapaglaro itong si Edu Manzano. Dahil nga kopra yung pangunahing kinabubuhay ng mga tao rito ay natutong mag-kopra itong si Edu Manzano na kandidato sa pagka-vice presidente. Yung nakikita natin sa video ay kausap niya yung kanyang pinsan, ano? At nakita niya na yung kanyang presinto at anytime ay ready na siyang bumoto dito sa Polopina Elementary School. Ito ay isang remote island. Bali, malayong-malayo ito dito sa pinaka-sentro ng Iloilo at kailangan pang ibangka itong lugar na ito. Dito sa school na ito, sinasabi ng mga residente at mismo si Edu na rin ay nakapag-aral itong si Edu Manzano kaya pinili niya na dito bumoto sa lugar na ito at talagang mahal na mahal daw niya itong lugar na ito na alam mo Vicky, napakaganda nitong lugar na ito, parang Boracay nga na sinasabi ng mga nakakapunta rito. At mismo kami sa paglilibot namin ay talagang namangha kami sa itsura ng lugar. Kaya gustong-gusto ni Edu sa lugar na ito at hindi niya kinakalimutan. In fact, ayon mismo sa kanya ay every month ay binibisita niya itong lugar. Sa ngayon ay nag-uusap-usap yung mga kababayan ni Edu Manzano rito sa lugar na ito. Itong kausap niya ay kapitbahay nila na matagal na rin daw niyang hindi nakita
dahil nga naging busy itong si Edo Manzano sa kampanya nitong mga nakaraang araw. Si Edo ay kahapon lang dumating dito sa islang ng Polopinia at maaga siyang natulog kagabi, kaya nga napakaaga rin niyang pumunta rito dahil gusto rin niya isa sa mga makaboto para sa unang-unang makaboto rito sa Polopinia Elementary School. Ito sabi nung BEI chairman ay nakaayos na itong PCOS machine at ready na anytime ay pwede nang mag-start na bumoto itong mga botante rito. Vicky, ang total number ng voter dito ay mahigit 600. So inaasahan nila na posibleng abutin ng hanggang mamayang hapon or kung mapapabilis yung proseso ng pagboto ng mga residente rito ay mapapadali or pwedeng matapos hanggang alauna. Pero ayon dito sa BEI, mukhang ready naman yung mga residente at nasabihan na sila kung paano boboto ng wasto dito sa kauna-unahang automated election. Sa ngayon si Edo ay tumitingin sa bintana, no? Tinitignan niya yung itsura ng loob ng bobotohan nila at excited yung mga tao rito, nakapila. Nakikita natin yung mga tao ay nakapila na. No? Karamihan sa mga botante rito, Vicky at Arnold, ay mga matatanda. Cesar. Kanina ay may mga nakausap pa tayo at nakuha na ng video na Cesar. talagang, kumbaga, early bird. Igan. Alam na niya yung presinto niya ni Edo? Oo. Alam na ni Edo yung presinto niya. In fact, kanina ay binusisi niya yung listahan ng mga voters list. At nakita na niya at ready na nga. Anytime, sasabihin naman Igan nung BEI chairman na kung ready na at papasok na isa-isa yung mga boboto. Okay. Bali yung pinapa-standby yung karamihan sa mga boto. Ang dami-dami ng tao rito Dahil karamihan gusto makaboto at mauna dahil nga sobrang init dito sa lugar na ito. Lalo na kung alas 10 ng umaga hanggang mamayang hapon. Sobrang init. Humid yung lugar na ito dahil mahangin pero sobrang init yung singaw ng dagat. Dahil itong paaralan ay malapit lang sa dagat. So karamihan sa mga residente ay naghanda para maaga makapunta. So alam mo ko, nakikita nyo sa video natin, yun yung mga botante, nakapila na sila. At alam na nila karamihan sa kanila, yung presinto o yung bobotohan nila, ay pinapipila na nung, bali kinakausap na sila nung BEI chairman at sinasabihan ko ano ang gagawin. Yung karamihan sa kanila, Igan, ay past 6 a.m. pa nandito at tumingin sa kanilang mga presinto para nga mas mabilis yung pagboboto nila. So, paano magiging madali naman daw nga, base dun sa